isang mapanuring araw mga mag-aaral ng grade 10. Maligayang pagdating sa Araling Panlipunan para sa makabagong silid-aralan. Ako si Ma'am Che, ang teacher analyst na inyong magiging gabay sa pag-unawa ng mga issue at pangyayari sa lipunang ating ginagalawan. Dito sa Araling Panlipunan 10, kayo ay magiging mulat, mapanuri at may paninindigang kabataang Filipino. Kaya't ihanda na ang inyong mga self-learning modules, papel at ballpen at simulan na natin ang ating makabuluhang talakayan. Bawat araw, tayo ay nahaharap sa iba't ibang issue at pangyayari na nagdudulot ng positibo o negatibong epekto sa atin. Bago tayo dumako sa bago nating aralin, ating balikan ang mga natalakay natin patungkol sa kontemporaryong issue at mga uri nito. Magbibigay ako ng ilang mga nakalap kong ulo ng mga balita sa iba't ibang news site. Mag-thumbs up kung ito ay kontemporaryong issue at thumbs down naman kung hindi. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo upang sumagot. Handa na ba kayo? Photoshoot na gamit ang household items viral sa social media. Thumbs up or thumbs down? Kung ang sagot mo ay thumbs down, tama ka! Hindi ito kontemporaryong issue sapagkat hindi ito nagdudulot ng malawakang epekto sa buhay ng tao sa lipunan. Ikalawa, dinapuan ng COVID-19 sa bansa, lumobo sa 291,789. Patay, 5,049 na. Thumbs up or thumbs down? Ang mga nag-thumbs up ay tama. Ito ay kontemporaryong issue sapagkat ito ay halimbawa ng kontemporaryong isyung pangkalusugan. Ikatlo, LPA sa Northern Samar, magpapaulan sa Visayas, Bicol Region at Palawan. Thumbs up or thumbs down? Thumbs down ang tamang kasagutan. Hindi ito kontemporaryong issue sapagkat kung ito ay may epekto man, ito ay panandalian lamang at hindi malawakan. Hindi ito masasaklawan ang napakaraming mamamayan. Ika-4, pagtataas sa minimum wage ng mga nurse sa pribadong sektor isinusulong. Thumbs up or thumbs down? Kung ang ginawa mo ay thumbs up, mahusay! Ito ay kontemporaryong issue sapagkat ito ay isang uri ng kontemporaryong isyung pangkalakalan. Ika-5, halos 7 milyong halaga ng shabu na sabat ng PIDEA sa operasyon sa EDSA. Thumbs up or thumbs down? Kung ang sagot mo ay thumbs up, tama ang iyong sagot. Ito ay halimbawa ng kontemporaryong isyung pangkalusugan. Maaari din itong ituring na kontemporaryong isyung panlipunan. Tandaan, ang kontemporaryong issue ay tumutukoy sa anumang pangyayari, paksa, tema, opinyon o ideya na may kaugnayan sa kasalukuyang panahon. Maituturing na kontemporaryong issue ang isang pangyayari kung ito ay mahalaga at makabuluhan, may malinaw na epekto sa lipunan at mamamayan, at may matinding impluwensya sa takbo ng kasalukuyang panahon. Ang 4 na uri nito ay ang kontemporaryong isyung panlipunan, pangkalusugan, pangkapaligiran, at pangkalakalan. Sino sa inyo ang nakakaalam ng pangyayaring ito?
Bakit siya nakatanggap ng pagbatikos? Bakit siya humingi ng paumanhin? Ang kanyang pahayag ukol sa COVID-19 mass testing ay umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga kilala at pangkaraniwang mamamayan ng ating bansa. May mga naging komento na alamin muna ang issue at magsaliksik bago magbitaw ng mga pahayag patungkol dito. Sa huli ay humingi ng paumanhin si DJ Lunyo sa pagkalitong idinulot di umano ng kanyang naging pahayag at humiling ng bukas na isipan mula sa lahat. Napakahalaga na mulat tayo sa mga pangyayari sa ating lipunan, ngunit kinakailangan nating maging maingat sa pagsusuri ng mga ito. Katulad ng tinalakay natin noong nakaraang episode, napakahalaga na malinang sa inyo ang K2 at ito ay ang kaalaman at kakayahan sa pagsusuri at pag-unawa ng mga kontemporaryong issue na ating nararanasan. Para sa episode na ito, pagtutuunan natin ang mga sumusunod na kakayahan na may kinalaman sa MELC 1. Una, susuriin natin ang ilan sa mga pangyayari sa ating bansa at ikalawa, ilalahad natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Buksan ang inyong self-learning module sa Gawain 7, Balita Suri. Unawain ang mga balita at sagutin ang mga tanong sa inyong sagutang papel. Climate change, may ambag sa paglobo ng dengue cases sa bansa. Naniniwala ang isang eksperto na ang pagbabago sa klima ay nakaaapekto sa pagtaas ng kaso ng mga nagkakadengue sa bansa ngayong taon. Tingin ni Dr. Ronchen Solante, isang infectious diseases expert, nagkaroon ng paglobo sa dengue cases dahil hindi na maituturing na seasonal ang naturang sakit dahil sa climate change. Wala na tayong seasonal episode ng increase ng dengue. It's usually year-round. Dahil sa climate change, nabubulabog ang mosquito. They go from one place to another and they always look at an area that is conducive to breed. Paliwanag ni Solante, pinuno ng San Lazaro Hospital Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine Department. Nakakaapekto rin umano ang malaking populasyon sa lugar na maraming kaso ng dengue. Ito rin ang nakikitang dahilan sa Barangay Payatas na may pinakamataas na kaso ng dengue sa Quezon City ngayong taon. Siguro dahil napakalaki ng Payatas. We're about 300,000 na po ngayon. Isa yon sa mga factors kaya napakalaki ng turnout ng patients. Ani Florante Clarita, Barangay Administrator ng Payatas. Ayon sa mga eksperto, hindi lang sa mga estero at kanal nangingitlog ang lamok dahil kahit sa maliit na bottle cups ay pwedeng maipon ang tubig at pamugaran ng lamok. Sa huling tala ng Department of Health, pumalo na sa 167,606 ang dengue cases mula Enero hanggang Hulyo 27, 2019, ang pinakamataas sa loob ng 5 taon. Mula sa balitang ito, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Bibigyan ko kayo ng 1.5 minuto upang ito ay gawin. Una, anong mga issue ang nabanggit sa balita? Ikalawa, maituturing bang mga kontemporaryong issue ito? Bakit? Pangatlo, paano maiuugnay ang isyung ito sa iba pang isyung panlipunan, pangkapaligiran at pang-ekonomiya? Ika-4, bakit mahalagang malaman mo ang mga ito? Ika-5, may bahagi ka bang dapat gampanan sa mga nabanggit?
Ang mga issue sa balita ay climate change, pagtaas ng kaso ng dengue sa Pilipinas, at patuloy na paglaki ng populasyon. Ito ay mga kontemporaryong issue sapagkat ito ay mga usapin na may malawak na epekto sa mamamayan at lipunan. Ang mga usaping ito ay may malaking epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan at ekonomiya. Ito ay usapin noong 2019 na hanggang ngayon ay nagdudulot ng malaking epekto sa buhay ng mga tao at ekonomiya ng bansa. Mayroon kang bahaging dapat gampanan sa pamamagitan ng patuloy na pangangalaga sa ating kapaligiran upang hindi lumala ang pagbabago ng klima at hindi tumaas ang kaso ng dengue. Dumako tayo sa ikalawang balita. DTI Pilipinas, umangat sa export products. Inanunsyo ng Department of Trade and Industry or DTI na kaya nang makipagsabayan ng Pilipinas sa export market dahil higit nang mataas ngayon ang kalidad ng mga produktong gawa sa bansa at lumago na rin ang export services ng Pilipinas. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, umangat ang lebel ng ating ekonomiya pagdating sa pagluwas at pag-angkat ng mga produkto. Katunayan nito ay tumaas ng 3.2% ang total import services noong unang quarter ng 2018 na umabot sa 6.38 billion US dollars mula sa 6.19 billion US dollars noong 2016. Sa travel services, ay nanguna rin ang bansa sa import services na umabot ng 2.92 billion US dollars na tumaas ng 4.2% mula sa 2.80 billion US dollars. Sa transport services ay umabot ng 1.15 billion US dollars, other business services 1.10 billion US dollars, insurance and pension services 341.54 million US dollars, at sa telecommunications, computer and information services 263.73 million US dollars, na kung saan ay sumabay na ang bansa sa teknolohiya. Ayon kay Secretary Lopez, umaasa ang ahensya na magtutuloy-tuloy ang paglago ng ating export trade dahil malaki na ang improvement ng bansa pagdating sa kalakal. Kabilang sa mga iniluluwas ng bansa ay ang electronic products, machinery at transport equipment at iba pang electronics na kung saan ay kaya ng makipagsabayan ng Pilipinas sa anumang meron mula sa ibang bansa. Ngayon ay sagutin ninyo ang mga sumusunod na tanong. Bibigyan ko kayo ng 1.5 minuto upang ito ay gawin. Una, anong uri ng kontemporaryong issue ang nabanggit sa artikulo? Ikalawa, paano nakatutulong ang isyung ito sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa? Ikatlo, mahalaga ba na malaman mo ito? Bakit? Ikaapat, paano ka makakatulong sa pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa? Ikalima, paano nakatutulong ang kaalaman sa mga kontemporaryong issue sa pagpapaunlad ng bansa?
Ang isyong tinalakay ay kontemporaryong isyong pangkalakalan sapagkat ito ay usapin na may kinalaman sa ekonomiya. Ayon kay DTI Secretary Ramon Lopez, umangat ang lebel ng ating ekonomiya pagdating sa pagluwas at pag-angkat ng mga produkto. Sa mga datos na inilahad, makikita na may paglago sa ating export trade. Mahalagang malaman mo ito sapagkat anumang kaganapan sa ating ekonomiya ay nakaaapekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Malaki ang maitutulong mo sa pagpapaunlad ng ating ekonomiya. Mag-aral ng mabuti upang maging produktibong mamamayan. Ugaliin ding tangkilikin at ipagmalaki sa iba ang ating mga sariling produkto. Ang kaalaman sa kontemporaryong issue ay makatutulong upang maunawaan mo ang iyong magiging pagtugon para makatulong sa pagpapaunlad ng ating bansa. Maraming mga kabataan sa kasalukuyan ang mas pinipiling manood sa Netflix o telebisyon kaysa magbasa at magsuri ng mga pangyayari sa ating lipunan. Ang ginawa natin kanina ay isang kasanayang dapat malinang sa iyo kung nais mong maging mulat, mapanuri at may paninindigang kabataang Filipino. Bakit nga ba mahalaga ang pag-aaral ng kontemporaryong issue? Ano-ano ang maaaring idulot nito sa iyo? Mahalagang pag-aralan mo ang kontemporaryong issue sapagkat gagawin ka nitong aktibo. Gumawa ako ng acrostic upang maisa-isa natin ang kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. A. Aabutin nito ang iyong puso at isipan upang maging mulat ka sa mga kasalukuyang pangyayari na nangangailangan ng solusyon. K. Kukuhain nito ang iyong atensyon na lalong lilinang sa iyong kasanayan sa pagbasa at pag-unawa gamit ang iba't ibang pamamahayag at sanggunian. Sa iyong pagsusuri, tiyak mahahasa ang iyong kasanayang pangwika, panggramatika, at iba pang mabisang kasanayang magpapabatid ng kaisipan. T. Tuturuan ka nitong tumimbang ng mga sitwasyon sa paglipas ng taon. Magiging madali na sa iyo ang pagtukoy ng kabutihan at di kabutihang dulot ng mga pangyayari. I. Itutulak ka nitong mag-isip ng mga hakbangin, magplano, at magsagawa ng mga programang makalulutas ng mga suliranin. Kaya't sa mga tanong natin kanina, laging mayroong patungkol sa bahaging dapat mong gampanan. Napakahalaga ang iyong magiging tugon sa isang partikular na issue. B. Bubuksan at palalawakin ito ang iyong kaalaman sa mga impormasyon, ideolohiya, kasaysayan, pagkakaiba ng kultura, at iba pang mahalagang kaganapang may kinalaman sa partisipasyon at pagpapasya. O. Uobligahin ka nitong kumilos, ngunit huwag kang mag-alala. Habang nag-aaral at nagsusuri ka ng mga kontemporaryong issue, unti-unti kang mahahasa hanggang sa ikaw ay maging kritikal at mapanuri, makabansa, makatao, makakalikasan at produktibong mamamayan ng bansa. A, K, T, I, B, O. Gagawin kang aktibo ng pag-aaral ng kontemporaryong issue. Aktibo ka ba ngayon? Sa pag-aaral natin ng kontemporaryong issue, sisiguraduhin nating ikaw ay magiging aktibo at mapagtugong kabataang Filipino. Ngayon ay tignan natin kung may natutunan kayo sa ating talakayan. Suriin ang mga pahayag at isulat ang check kung ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng pag-aaral ng kontemporaryong issue at X naman kung hindi. Una, nagiging mulat ang tao sa kasalukuyang pangyayari na nangangailangan ng solusyon. Kung ang sagot mo ay check, tama ang iyong sagot. Ikalawa, nalilinang ang kasanayan sa pagbasa at pag-unawa. Kung ang sagot mo ay check, mahusay. Ikatlo, nagiging panatiko sa pinaniniwalaang ideolohiya na nagiging dahilan upang isara ang isipan sa iba pang mga impormasyon na may kinalaman sa partisipasyon at pagpapasya.
Kung ang iyong sinulat ay X, tama ka. Ika-4, nagiging daan upang umasa sa pagtugon ng iba sa mga hamon ng kontemporaryong issue. Ang sagot mo ba ay X? Kung ganon, nakuha mo ang tamang sagot. Ika-5, nagpapatalas ng kaisipan sa pagtimbang ng mga pangyayari, lalo na sa mga kabutihan at di kabutihang dulot nito. Kung ang sagot mo ay check, magaling. Kamusta ang iyong score? Kung ikaw ay nakakuha ng 5, binabati kita. Huwag namang malulungkot ang hindi naka-5 sapagkat maaari pang bumawi sa mga susunod nating talakayan. Para sa ating K2, napakahalaga ng pag-aaral ng kontemporaryong issue sapagkat gagawin ka nitong mulat, mapanuri at mapagtugon para sa ikaaayos at ikauunlad ng ating bansa. Ang pag-aaral nito ang siyang huhubog sa iyo upang maging aktibong mamamayan na may kaalaman, kakayahan at kamalayan. Para sa inyong takdang aralin, basahin sa inyong self-learning module ang patungkol sa suliranin sa solid waste at alamin ang mga sumusunod. Una, kahulugan ng solid waste batay sa RA 9003. Ikalawa, mga dahilan ng suliranin sa solid waste. Ikatlo, mga hakbangin na ginagawa ng pamahalaan sa pagtugon sa suliranin sa solid waste. Hanggang sa muli nating pagkikita mga grade 10, tandaan, mga mulat at mapanuring kabataan na sa kanilang tungkulin ay tumutugon, dulot ay transformasyon sa bawat individual at nasyon. Magkita tayong muli para sa susunod nating episode. Dito sa DepEd TV, pakikinggan ang boses ng kabataang Pilipino sa pagtalakay ng iba't ibang kontemporaryong issue.